On the way ako nito pa MOA. 2 weeks ko rin hindi nagamit itong motor ko. Namiss ko siyang patakbuhin. Bago ko nga siya hindi magamit ng 2 linggo, nakondisyon ko muna siya. Yung katawan na nga lang natin ang hindi pa kondisyon. Meron pa kasi tayong sinat at medyo hilo-hilo pa tayo nung time na to. Hanggang sa... nangyari na nga ang hindi inaasahan. Kakasunod ko sa pulis na naka-airblade, nasemplang ako. Hindi ko na napansin yung barrier no lumiliko-liko kaming dalawa. Aminado naman ako na naging kamote moves ako nung araw na ito. Na-excite kasi ako magmotor at kondisyon na kondisyon pa yung motor ko. Kaya ko pa naman sanang iwasan yung barrier. Kaso, napiga ako yung preno sa harapan. Kaya nag-skid siya at tumumba ako. Wala din kasi ako sa focus. Blanco ako. Siguro dahil nga may sinat pa ako ng time na to. After 2 weeks, dinala ko na yung motor ko sa machine shop. Tabingi yung manibela. Kita nyo, habang umaandar ako ng katabingi siya. Pero mabagal na lang yung takbo ko nito kasi baka maaksidente ulit ako. Halos 2 linggo rin ulit ako nakapagpahinga. Sumasakit kasi yung ribs ko. Siguro nalamog. Hanggang ngayon masakit pa rin siya. Dito ko siya dinala sa Jomar Machine Shop. Dito rin ako nagpa-convert ng rear disc brake ko. Nimulan na nga ni kuya yung pagbaklas ng motor ko. Dito nga nakikita ko yung mga tama niya. May tama siya sa tipos at saka sa shock. Tinanggal na rin niya yung fender ko. Fender ko basag na basag. Buti nga hindi nadama yung headlight. May kamahalan pa naman pag headlight ang napuruhan. Ito baluktot. Tapos dito hindi malaman kung baluktot di manibela. Pero ito daw, yung frame wala. Kitang kita kasi talaga yung tama yun yun. Yan, pantay yan. Diba nakaangat yun? Angat yun eh. So, wala naman daw itong tama. Natanggal na ni kuya yung tipos. Chinek niya rin yung 2 shock ko o meron din tama. Pero alam ko may tama yun kasi baluktot siya. Yung inner tube ang pinakatinamaan sa kanya. Inner tube. Sumama ako dito sa loob para makita ko kung paano nila ginagawa. Mininitan mo na para lumamang. Hindi ko na pala guys binidyohan yung buong proseso. Hydraulic press. Hydraulic press. Dito naman, pinapantay niya yung inner tube ng shock ko. Ewan ko bakit siya bumaluktot. Hindi naman ganun kabilisan yung takbo ko. Siguro tumama siya talaga doon sa may pinaka-barrier na bato. Napakadaming makina dito guys, iba-iba. Hindi ko alam kung para saan. Parang halos lahat ng makina dito may purpose eh. Maya-maya lang natapos na. Binalik na ni kuya yung tipos, yung shock. Lahat na nabakla sa motor ko binalik na. Umuwi na rin agad ako. Kampante na ako mag-drive. Pantay na yung manibela. Tatry kong ayusin yung kaha niya kasi medyo baluktot siya. Medyo tabingi. Magpapalit na rin ako ng gulong. Ito na yung motor. Nawi ko na. Yung fender, ito. Yan, durog talaga siya eh. Dumating na naman yung fender ko kaso fiber yung fender. Hindi tulad kasi nito, alam ko plastic to eh. Fiber siya. Mas malutong yun. Nabili lang doon sa may Shopee. Wala siyang tapalodo ngayon. Ang problema ko nito, kaya pala siya, kasi ang laki ng baluktot nito nung una eh. Yun dito, ayan o. Ito nakaangat. Ito hindi. Ayun pala yung kaha ko. Ayan o, bumubuka siya ng kusa. Ayun, nabali pa. Bumubuka siya, gawa ng hindi na siya nagpantay. Dahil alam niyo yung meron kasing gitna yan dito, yung parang gano'n na pinapasok sa butas. Pinapasok siya doon, putol na yun. Ito yung sinasabi ko sa inyo, naiwan siya dito. Kita ko. Putol na, dito yan eh. Ayan o.
Hindi ko alam kung paano gagawin kong discarding ngayon dito para may balik to. Para hindi siya sumayaw. Ayan, barag na rin dito. Yung mga lock niya kasi wala na talaga eh. Side lang naman to. Paano gagawin natin dyan? Ang putol pa rito. Ayan yung motor. Tinanggal ko na yung gulong. Ito naman yung gulong. Yan. Pinipti ko kasi baka mag-gas motor ni Utol. Nagpalit na rin pala ako ng gulong. Corsa Platinum Cross S yung ginamit ko. Stock size lang ng Honda Click 150. Dati ako naka Pirelli engine scooter. Itatry ko naman tong Corsa. Pagka nakalayo-layo nga, gagawa ko rin ng review tong gulong na to. May paglinis pa nga si kuya dyan. Tinatanggal niya yung mga pintura na bakbak gawa ng sealant. Ito. Ganyan. Unahan to eh, di ba? Pag ganun. Hindi siya sa kaliwa. Hindi. Tama. Ayan, kaliwa. Tama pala. Man. Yun. Bayad po. 150. Hindi ko na pala dinala yung lumang gulong. Bumalik agad ako sa bahay kasi kakabit ko na yung gulong tsaka ikakabit ko na rin yung fender niya. Excited na rin ako bumalik sa dati yung motor. Ang ganda nga eh, puro bago lahat. Unti-unti nang bumabalik sa dating itsura yung motor. Sayang nga eh, kung hindi sana ako na disgrasya, hindi papalitan ng ibang parts to. Hindi sana mapapagastos. May mga bagay talaga na kapag hindi pwede, dapat wag na nating ipilit. Katulad nito, may sakit pa kasi ako nung time na yun, may sinat. Sinabihan na ako ng asawa ko noon na wag na tumuloy, na mag-commute na lang kami pamowa. Pero wala eh, matigas talaga yung ulo. Akala ko kasi kaya ko na. Akala ko kasi malakas na yung katawan ko. Ito yung tapalodo. Tapos na tsaka ako pa naalala. Oh, kita mo? Hanggang ngayon tulog pa rin yung utak. Lesson learned na din sa akin itong aksidente ko na ito, na hindi pwede na ang motor mo lang ang kondisyon, kundi pati ako mismo na nagmamaneho. Hindi talaga natin masasabi ang mga mangyayari, lalo na sa kalsada. Magsisimula talaga ang pag-iingat sa atin. Disiplina na rin. Samahan na rin natin ng panalangin para palagi tayong gabayan saan man tayo magpunta.